Bakit daw ang sinasabi natin lagi ay God bless you kahit na itong God ay singular naman? Hindi ba dapat God blesses you daw? Kasi nga, singular to, dapat yung verb natin with ES. Pag-usapan natin. Yung God bless you kasi ay hindi statement of fact. It is a wish. It is a prayer. Sinasabi mo yan sa isang tao kung wini-wish mo na sana i-bless sila ni God. At kapag nag-express tayo ng mga ganitong wish, hindi normal na present tense ang gagamitin natin, kundi present subjunctive mood. So, yung God bless you ay gumagamit ng subjunctive mood. At kapag subjunctive mood ang gamit natin, laging base form ng verb ang gagamitin. Kaya in this case, imbis na yung may ES, itong bless ang sinasabi natin. God bless you. Same lang yan sa mga expressions na heaven help us. Hindi mo sinasabing heaven helps us. Again, base form to dahil nasa subjunctive mood din siya. Ito madalas nyo rin marinig, di ba? Heaven forbid. Subjunctive mood din yan. Or long live freedom. Subjunctive din yan. Yung mga verb dyan, lahat nasa base form. Now guys, pwede rin naman yung God blesses you, pero mag-iiba na yung meaning mo. Hindi na siya yung wini-wish mo sa ibang tao na God bless you. Hindi na yun. Magiging statement of fact na siya. Indicative mood na siya, hindi na siya subjunctive. Halimbawa, may kausap kong isang tao na ang swerte-swerte niya sa buhay. Tapos sasabihin mo sa kanya, you are so fortunate. God blesses you with so many things. So in that case, nagsa-statement of fact ka na. Hindi na siya wish, para dun sa tao, sinasabi mo lang yung nakikita mo na sobrang binibless talaga siya ng napakaraming bagay. So again, pag nag-express tayo ng wish, God bless you, subjunctive mood.